Tagay tayo siya't puno, tara mga geng-geng, upang sa ganun lahat ay makabeng-beng. Tanpulots natin itong mga laseng-seng, ikot ang mundo natin sa mga deng-deng. Music. So yun, papakilala po muna ako ulit. Ako nga po pala si Arem at ang aming kasama, Franz Harris, yeah! So, hihihili ko muna yung inyong magtano yung para! So yun, siyempre, magpapasalamat po muna kami sa lahat ng tumulong. People Grill, Gonzales Express Taiwan, Pitmark, Powerball Philippines, kay Mario Subendia, DJ Christian, Shop G, siyempre, Ton. And siyempre, salamat din sa RC3C Taiwan, Lilias Chulis Lechon Manok, Shipong Branch, and Sarap Pinoy, Parak Clothing, Direct Loan, and Swish, and sa Taiwan Computer Shop, and siyempre, sa aking Exalta shirt. Maraming salamat kay Sir Adrian ng Collab Collection. Andyan, supportan natin, Collab. Collab. Andyan, saksihan natin ang unang laban. So, shoutout po kay Magdori, Accountant Amigo Association, at salamat po sa Android Band, siyempre. At yung susunod nilang band na Kadena, i-perform po mamaya. So, judges, okay na ba tayo? So, ito, papakilala po muna kami sa aking kanuma. Pakilala ko. Yo, wala si Tigres, bro, si Tigapis. Patuloy lang ako sa paggawa ng kanta at sumali sa pati pala kahit pumalpak at lumagapak. Okay lang yung tayo sa tagumpay rin lahat ng ating mga bagsak. Importante dyan, huwag kang papasakop. Pagtyaga ka lang gawin hanggang sa meron kang masalog. Kahit na mahuli, tiyagain mo lang yun. Dahil di nauubos ang tubig sa balon. Mas pati. So, siya ako sa pari ko, nakakatawa ko na nag-isip sa pagpapunta sa akin. At kay Renza, nakakalugay ko sa Masbate. At saka maraming salamat sa mga pumunta dito. Enjoy na natin to. Yan! Isa namang battle MC sa aking kanan, magpakilala ka kapatid! Yo, doble ka, Bulacan Spines, Abia Pomololos. Wag ako, X ka na sa'kin, di ako yung klaseng kaya mong sirain. Patago ka pa, patira ilalim, di lahat ng tao kaya mong wasakin. Wag ako, wag na wag ako, wag ako, wag na wag ako, wag ako, wag na wag ako, wag na wag ako, wag ako. Maraming salamat po sa akin. Thank you. Yan. Muli, hingin ko muna ang inyong kooperasyon. Kaya accordingly, respect the MCs. At syempre, hingin ko muli ang ingay ng Talibora! Okay. So, hindi na sila nag-coin toss. Yan ang sumuna ni Dikoy. Umpisa na natin itong laban na to. Round 1 para kay Dikoy. Tol, di ba sabi ko sa'yo? Di ba sabi ko, babawi ako sa'yo? Pero para mabibigo yata ako. Imagine mo, binigay mo sa akin kalaban yung nag-judge sa nakarang laban ko tapos hindi naman pala ako kilala na ito. Tol, bago ka maglagay ng hurado, screening mo muna. Huwag kang maglalagay ng huradong tanga. Malakas pa ng loob mag-judge yung ang bumabatan, hindi naman pala niya kilala. Nag-judge. Tapos nagpaliwanag na patungkol sa mga napagit ng kalaban ko tapos pagdating sa akin, kinabahan daw ako. Pues para sabihin ko sa'yo,
Sinabay-sabay ko ang trabaho, asawa at bago silang na anak ko, pero bumatil pa rin ako bugok. Sa dami ng ganap at pinagdaanan ko noon, hindi ako kinabahan. Bagus dapat mo akong balakpakan kasi na-arouse ko ang laban na kunti lang ang aking chok. Let's go! At imposibleng hindi mo ako makikilala sa labas, nag-uusap pa tayo bagbang event pag-umpisa, di ba? Ganyan talaga pag maganda ang iyong pinakita, mga utak na lang ka, di nila kayang aminin magaling, kaya sasabihan na lang nilang tao na di nila kilala. Di nila kilala. At sobrang mong banok. Naguhurado ka na nga lang, nagjo-joke ka pa. Ayos! Eh doon nga lang sa saglitang pagsasalita, hindi mo na nga maitaw, hindi yung tag 3 minutes per round pa kaya? Tangina. 3 minutes per round pa kaya? Sa mga laban mo, wait lang. Wait lang. Sa laban nila ni Kevin J. Sa pagbuo niya ng mga linya, ganito, sobrang lalim. Sabi niya kay Kevin J, nagulat ka ba bro? Di mo ba sukat nakalain? Papalagay ko tong Kevin kahit na matangkad to sa akin. Oo, sa height na to sa akin lumamang, pero para sa akin kakain. Kaya talunin mo ko sa panaginip mo lang kayang gawin. Langya ang ganda ng rhyme scheme. Nirhyme yung akalain, sa akin kakain at sa panaginip mo lang kayang gawin. Tangina, ano yun? Sa sobrang basic mo sa rhyming, kayo na lang ni Ivo nakakagawa nun. Wordplay ba? Reference? Bars? Kaya ko yan lahat, mamen. Nagawa ko yan sa sarili ko na samantalang ikaw sa panaginip mo lang din kayang gawin. Nakakahiya, walang magandang nagawa. Ngayon pa makikipagpalakasan kung kailan tumanda. Kaya sinasabihan na lang ni Poison 13 ng mga batang MC dito sa Taiwan ay mahihina. Mahiya ka naman. Imbis na iangat mo ang ligang to, isa ka pa sa mga humahatak pababa. Ako, aminadong di pa kagalingan. Pero binibigay ko ang lahat kapag lumalaban. Lahat ng oportunidad binibigay sa akin ay ginagawa kong hagdanan. Laban ng laban lahat, papalagan. Kaya subukan mo kong hamunin sa freestyle, tangina, di kita uurungan. Kalimutan ko yung round scope, okay lang ina. Pero eto na. Wala. Okay, time to Unang round para kay Doble Cara. Ano sabi mo ito? Wala pa daw 3 minutes, nag-choke pa ako. Eh kung wala pang 1 minute, nag-choke ka na, tarantado! Go! Go! Pagkatapos ng laban ko sa tryouts ng Talimbara, si Boss RM sa akin nag-PM. Gusto ko daw ba ulit sumalang nung Agosto? Kung okay lang daw ba sa akin? Sabi ko, boss, busy sa trabaho. Sagot nito RM Sol, no problem. Basta daw sa anibersaryo sa Disyembre, may papakatay siya sa akin, kaya ano, Talimbara game! Yeah! Ano ba yung sinasabi mo, sir? Yung sinalang mo sa Atayan, boss, hindi ka nagkamali ng napili. Kanilatagan mo na sangkalan. Ako yung matadero na brutal, kargado ng matala sa punyal, kaya tagtag to sa akin, tagatay tiyong, katay to sa akin, literal. Na ba yung pambato ng Central Taiwan? Di napapanggap na malawak? Eh pag nabobori yung gagong to, yung among babae, minamanyak. Oo, manyakis po itong si Dikoy. Kita naman sa face niya. 6 na beses po siyang mag-jackal everyday, partida doon, pagod pa siya. Pero mahal pa tayo ng kwento. Atin munang seryosohin. Alam mo na may nauna sa pangalan Dikoy, bakit nakuha mo pang gamitin? Ano akala mo, respeto at papuri sa tunay, kaya mong maangkin?
Tarantado kahit kailan di mo kaya tapatan yung mga nakuha at narating. Yung di ko yung nakilala ko, respetado yun at pumapalag. Ikaw yung di ko yung replika na umuurong ang bayag. Yung di ko yung nakilala ko, sa kultura ng hip-hop maraming inambag. Ikaw yung di ko yung wannabe na dapat binabody bag. Respeto ko kasi ang Dikoy. Itaas ko saan niya aking papugay. Kaya itong Dikoy copycat, ibabaong ko na rin sa hukay. Rest in peace sa'yo in advance. Ngayon ka sa akin paglalamayan, round 1 pa lang, alam mo na, meron ka ng patutunguhan. Yes! Kaya yung pangalan mo na Dikoy, gago hindi sa'yo yung pit. Gusto mong masabing tunay ka? Sige, palda natin ang legit. Yung magingay para kay legit! Pero pwede naman ko yung pangalan mo. Total, amoy ka namang isda. O, koy, fish, isda. O di ba yung nakuha na? Gumagat ka sa pain ko, sa hinagis ko na sima, eh kaya pala malansa dito sa benyo kasi hinuhuli ko isda. At sige, balikan natin yung laban mo. Nung huling talimbarang itinaos, nilampaso ka lang ng ayun, ginawang basahan pagkatapos. Nilapaktapakan ka lang gago, natulala ka na lang halos kayong paano mo sasabihin sa akin, pati ako kaya mo igapos. Pangalan niya Cedric Powell. Yung putang ina di wow. Talagang proud pa to si Abno. Eh, tsura pa lang ng gagawin ko. Alam mo na hindi gagawa ng matino. Hoy Abno, saan ka ba nang galing na tribo? Hindi ka nakakatakot tarantado mo ang tindero ng buko. Boss Aaron, nananadya ka ba? O talagang ganyan ka lang mag-trip? Binigay ko sa'yo agila. Binigyan mo ako ng pipit. Sugin! Pero nandyan eh, sige. Simulan na natin magpainit. May hinanda na ako na pakulo kaya sasapitin mo sa akin, masakit. Kaya yung pagtapat mo sa akin, daig mo pa nag-suicide. 3 rounds, 1 automatic. Surbol to sa akin, landslide. Ano ba kasi tol nakain mo? O baka nalipasan ka lang ng gutom? Ibang gradas yung pinasukan mo, hindi to dance competition. At kung inaakala mo makakalusot ka sa akin, pues nagkakamali ka ng kutob. Dito ka sa talimbara magpapasikat, pues dito rin kita ilulubog. Yung total rounds mo na, sige nga magpamalas ng husay. Ipakita mo sa presidente ng talimbara na sa kapwa niya dapat ihanay. Time! Sagot! Sagot daw putang ina. Let's go! Nagtataka ko doon, bakit Dikoy daw ang pangalan ko? Eh magtanong ka sa kalugar ko kung Dikoy talaga yung palayaw ko. Tangin ang dami pinagsasabi, nalimutan ko din. Yo! 3 buwan ng preparation ng event. Nakapagsulat na ako. After one month before ang event, nasira ang cellphone ko. Alam ni RM yan. Andun lahat ng mga bara ko, kaya inulit ko na naman. 2 beses pa ako nagsulat, sinabi ko rin sa'yo yan. Kaya pag natalo ka pa dito, ewan ko na lang. Mababaliwala ang mga sulat mo ng 3 buwan. Kasi isipin mo naman, 3 buwan ka nagsulat at nagkabisa samantalang 2 linggo lang kitang pinaghandaan. At ako nasira ang cellphone ko. Pero nagmala technician to. Cellphone niya naayos ko sa mga ganitong sitwasyon, alam ko rin troubleshoot pati yung sarili ko. Tol, buti na lang di mo ko nireplyan sa mga nireplyan agad sa mga chat ko. Iniisip ko na lang panibagong hamon na naman sa akin to. Sa pagmamadali, umadala ang aking adrenaline rush kaya may na-unlock na naman sa kakayahan ko. Ang magsulat at magkabisa sa loob ng 2 linggo, para sa akin hindi yun madali. Pero pag natalo pa kita dito, dala ko ang saya at ngiti sa aking pag-uwi. Sa mga laban mo, alam na lang lahat ang iyong kapasidad. Alam na lahat ang iyong kapasidad. Kasi kung paano ka mag-alibay, talagang sagad na sagad. Sa laban nila ni Kevin J, wala naman nasabi all 3 rounds, kita nyo naman mga brad. Kaya halatang di mo alam ang salitang responsibilidad. Kasi sa laban niya sa Latlakan, sabi niya kaya daw siya nag-choke. Kasi nilasing daw siya ni Sir Alan. Eh dito sa Talimbara, pag nag-choke ka, sino ang lumasing sa'yo? Si Tol RM naman. Yan. Huwag ka kasing laging turo ng turo. Ugaliin mo ring mag-aral at matuto. Mag-ingat sa iyong mga chinuchuchut bakat ikaw ay manunog, galawang bakla. Ang baklitang to, tuwang-tuwa pag pinapapunta si kumpare sa bahay nila. Pagkatapos mag-inuman sa pagtulog ay kasabay niya pa. Nagugulat na lang si kumpare, pagising yung titi, sinusubo niya na. Sabi ni Duplicara, pasensya ka na pare, hindi ko sinasadya. Pero pwede bang paisa?
Sa sobrang bait ni kumpare niya, nagsabi na lang na, andyan na yan eh, kaya tuloy mo na. One time nakita niya ito yung karibal niya sa jowa niya. Nakita niya sa may kantong may kausap na lalaking iba. Ito naman nakasakay sa habal-habal tapos pinatigil niya. Tapos pagbaba, sabay sabi na, dito ka lang palang baklita ka? Alam mo ng jowa ko si Redsan eh, aagawin mo pa? Sabay talikod at parang nagtatampo pa. Sabay talikod at parang nagtatampo pa. Nasabi ng isang bakla, oh, pasensya ka na duplikara, di ko sinasadya. Di ko naman alam na jowa mo pala siya. O sige na, sa'yo na yan si Redsan. Ayaw ko dyan kasi yung titi niya pula. Titi niya pula. At saka duplikara, biktima lang din ako kapatid. Si duplikara biglang lumingon at nagsalitang, so ano ako? Suspect? Biktima, suspect. Yan. Kung inaakala mong mananalo ka na porket kabisado mo ng mga rounds mo, di mo pa rin kayang hulaan ng atake ko dahil well-rounded ako. At ibabalik ko uli sa'yo na kahit naghanda ka man ng 3 buwan, dapat mo pa rin galingan kasi pag natalo ka pa dito, yung mapagtatawanan kasi 2 linggo lang kitang pinaghandaan. Yan. Yun ba yun? Walang diin. Mas bumakat pa yung espada ni Batosay nung binagtag yung patalim. Yo, round 2 game! Game! Yo, saludo ko sa'yo, Repa. Lakas ng loob mong sumagupa. Pero malas mo, nagkamali ka nung pinasok mo na kuta. Ako yung una mong nasa lubong. Kaya paano ka makakabuelta, una hakbang pa lang ng mga paa mo, nakatapa ka na agad ng bomba. O malayo na siguro narating mo. At marami na ring nadaanan. Pero ako natili lang sa sitwasyon kahit nung wala pang ganong nakikinabang. Ikaw nabuhay ka lang sa haka-haka at kwento ng nakaraan, kaya di mo pwedeng sabihin sa akin, veterano ka na rin sa larangan. Pinakinggan ko yung mga kanta mo. Puta bigla akong napailing. Sa sobrang wak ng mga lines mo, halatang pinilit mo yung writing. Boses bakla pa ang lintek, panigurado, Becky yan. Hindi ka bagay sa battle, tangina mo, doon ka sa tawag ng tanghalan. At oo, siya po si Dikoy, yung rapper. Oo, siya po talaga si Dikoy. Yung battle MC na taga-kapis. Yung kahit 3 times a day siyang maligo, pero mukha pa rin siyang madungis. Kasi sobrang itim mo gago, kita naman sa iyong kutis. Ganito po itsura ng taong grasa pag siyang taong hindi nagbibihis. Kaya kahit anong gawin mo, hindi ka napuputi pa, hinayupak. Konting itim mo pang gago, kakulay mo na si Tupac. Makabeli, ulul! Dapat mansad sa'yo, makanegi. Kasi sa sobrang itim mo gago, para ka ng tao sa Haiti. Kasi tignan niyo naman datingan, itsura ng laging pagod. Mukha ka ni construction worker na hindi pa pinasahod. Tapos lagi pang galit. Alam mo lagi may kaalitan. Gantong-ganto itsura na tito kapag hindi ko napautang. At nagpapa-sponsor pa ng damit. Puta mahiya ka naman sa balat mo. Kung akong may-ari ng clothing line, boss akin, papasot ko dito, sako. At kahit nakapikit ako, sa punto sa akin honestly, kamukha mo yung karakter na si Fish Shooter, doon sa Plants vs. Zombie. Kasi tignan niyo naman yung tsura, parang lagi magbo-boxing. Sa laki ng pisngi mo, akala mo may suot lagi na headgear. Puta, puro panlalait ba? Natuloy na sasapitin mo. Mas bully pa ako sa mga bully, at sa akin iiyak to. Kasi hindi ka naman talaga tunay na MC Iho. Kaya wag ka dito sa amin magbida. Style mo bulok kaya mabaho. Kasi nga basura ka. Kasi real talk, hindi dapat ito kalaban ko. Dapat yung si Saudi Boy. Kaso nag-request to kay RM para ma-arrest back tong si Abnoy. Kasi nung laban nilang dalawa ni Ewon, isa ako sa huradong hindi bumoto. Ngayon nagkatapat na tayo sa gitna, sige pakita mo sa akin yabang mo. Kaya paano ka sa akin papantay? Sitwasyon mo sa akin alangan. Yung mukha mo pang comedy tapos yung mga sulat mo pang badang. O ano, kaya pa ba? Tsak malamang sa akin to, giginawin. Saktong Disyembre nga ngayon, tamang kasali ka sa piging at ito rin ang buwan ng kamatayan mo na magsisilbi mong libing. At dahil dyan, papasok ako sa kumpanyon nyo walang ano-ano. Yo. At dahil dyan, papasok ako sa kumpanyon ng walang ano-ano. Bubuksan ko lahat ng makina, kahit wala kayong pasok ng linggo. Gigisingin ko lahat ng mga kasamaan mo, kahit puyat pa sila kagabi. Aayain ko silang mag-almusal, kahit 10 oras pa ng gabi. Magpapatugtog ako ng malakas sa kwarto mo,
kahit tulog pa silang lahat. At pag nagising yung mga kasamahan mo, pagmumurahin ko silang lahat. At dahil sa sobrang weird ko, ewan ko kung di ka pa mautal. Yung mga kasamahan mo, kahit walang sakit, isusugod ko sa ospital. Yo, at last, kung sasabihin mo, babaho mga linya ko, gago doon ka nabigumen. Nakapaghugas na ako tarantado, ikaw tumatay ka pa rin. Ay! Naingit kaya yata kay Aywon eh. Kasi Aywon no, na-sponsor ng clothing. Tangina, hindi ako nagpapa-sponsor ng clothing. Tignan mo naman. Ang suot ko, Glock 9 clothing. Ako nagpapa-sponsor, tangina mo. Yo! Sa sobrang hina mo, tignan mo naman, pag sa tuwing iniisip kita, ang utak ko biglang tinatamad na. At Ilocano ka pala. Ang sabi ko, ganitong itsura, ilong kano. Tangina, labo. Tignan nyo naman, ang height pangunano, pati ilong pango. Yan. Natikman nyo rin yung panglalait ng kabisayaan. Kala nyo perfecto na kayo porket nasa Katagalugan, eh bakit sa tamas ng ilong kami pa yung nabiyayaan? Tignan nyo muna yung mga sarili nyo bago nyo kami apihin. Mga millennials na umaasa sa magulang at palamunin. O mga empleyadong mang pangusga na hanggang ngayon nangungupahan pa rin. Kami itong mga Bisayang magsasaka pero okay lang din at least may sinasaka kami sariling lupain. Sariling lupain. At pag bumunta kayo sa Masbate, pag dumawang bangka nangingisda, kami ay nagbibigayan. Di tulad yun na sa Manila nga nakatira pero sa hirap ng buhay, ultimo sarili nyo magulang at tinataguan kayo ng ulam. Ako, 3 ang hometown ko, aral ko lahat ang mga lingwahe. Pasalamat ka pa nga pare, binaba ko ang level ko kung saan kayo kampante. Pero sa Bisaya, conference ka kaya sumali. Kaya mo ba, pre? Yan, unahan nyo kami ng yabang, kala nyo madali, no? Ang mag-adjust para makasabay, litaw ang pagiging Bisaya ko. Diyan pa lang, alam talaga kung sino ang mas matalino. At baka mag-aliba ito. Teka, hindi naman sa pure Tagalog, pero bakit ko ini-insist? Wala naman akong pakialam dyan eh. Lalo na kung kinalakan mong lugar sa malaking liga kagaya ng flip-top, ay di naman nag-i-exist. Sa lugar namin yung pulang araw sa Masbate, si Acer ang nagre-represent. Sa Capiz at sa Iloilo, may Shibi at Paktisoy kami nag 1 minute. Sa flip-top, may Martin at Castillo nangingibabaw. May Sac Maestro at 6th Street sa Mindanao. O baka magtaka kung bakit si Sac Maestro at 6th Street ay nabanggit ko daw. Kasi kung kaya nila, kaya ko rin yung gaw. Dahil nananalaytay sa dugo ko ang dugong Mindanao dahil ang papa ko'y lihitimong taga Davao. Sa darating na Chinese New Year, may mga bibisita daw dito, mga Batten MC galing Pinas. May bibisita daw dito. Nagtatanong si RM kung sino yung mga lalaban, si Unano turo ng turo. Okay lang daw yun kasi kahit naman daw mga duwende, hindi naman daw siya manununo. Tangina. Para sa akin, isang karangalan na makalaban ng mga tunay na mandirigma. Di ka ba nangangalay kakatingala? Pagsisisihan mo yan dahil wala kang ambisyon at paurong kang tumanda. Kaya manood ka na lang kung ano pa ang kaya kong ipakita. Ditong sinasabihan yung mahina na pinagtatawanan yung Bisaya. At pag nabigyan ako ng laban ni RM sa susunod na event, at pag nakaya ko yung gamit ang talento kong angkin, ay isa na rin ako sa yung titingalain 2 weeks preparation, bitch. Oh. Bakit? Yo, ito si Tanga pa ulit-ulit. Ilocano raw ako, sabi ni Gago. Hindi ko pa sinabi, kaka-represent ko lang kanina, Bulakenyo ako. Tantado. Yo, round 3. Pag-usapan naman natin yung kabit mo na lola. Oh, si tropa namumutla. Kamusta pagkasama yung dalawa? Ayos ba? Does it matter? Tangina, iba ka talaga. Biruin mo, may lola ka na, may sugar mommy ka pa. Putayan po si Tikoy. Walang pinipiling putahe. Basta makakantot lang si Gago kahit naamoy lupa yung babae. Pero wag yan tayo mag-focus. Kasi hindi alam yan ng misis niya. Kamukha pa naman nung asawa mo yung kinakantot mo na lola. Yo. Kamukha pa naman nung asawa mo yung kinakantot mo na lola.
Sige, wag din tayo mag-focus. Balik na. Sige, usapang basketball naman tayo. Di ba parehas tayong tinalo ng superstar? Ang pagkakaiba lang sa laro natin, ikaw yung tinambakan. O di ba tinalo ka ng King at di ka man lang nakapuntos. Ako nilaglag man ng Kevin pero nakapagpudpura ng sapatos. Nilaban nilang dalawa ni Iwon. Binanggit pa yung King, Aklas at Romano. Ginamitan pa ng pambobola para lang madala yung tao. Tama ngang si Ja Morant, etong rookie na piling henyo, sumabit siya sa King para lang madala sa dakdak yung mga hurado. Ayun, talo. Anong pakiramdam? Masakit ba, boy? Sumigaw ka pa sa radyo kaso naputol yung linya kaya na DC oy habang yung DC sa pangalan ko, direct current, parang kuryente kaya rekta sa'yo, boy. Kaya wag mo akong yayabangan, tol, sa yung mga wak na battle pass. Kasi wala ka namang nakukuha kahit may mga nakalabang kang malakas. Umasa masyado to sa late game. Kaya ayun, napitas lang si Ungas, pinagmamalaki mong immortal god, tinalo lang ng Warriors ng Pinas. At nung unang laban ko, aminado pa akong kabado. Dinig nila busina sa dibdib, kaya pahinto-hinto yung barko. Pinilit ko pa rin iahon, kahit pinapagpag na ng todo, ngayon natanggal na ang kalawang kaya ng masakyan ng mga hurado. At sige, maglaro tayo sa salita. Total baligtaran ang gusto mo. Ito yung tinuturing yung dog, magmimistulang god na papas lang sa'yo. Kaya sa akin paglapa, siguradong may pala sa hukay mo. Di ko na kailangan magkaskas diretso saksak rekta sa yung bungo. Napalalim na ang kalkal kaya kailangan ng maglaklak dahil sigurado na panalo ko. Kaya at nung nagsasabi sa GC na di kami ang bet nyo, yung batang biyasa sa baligtaran, boss RM sa akin, itapat mo. Yung pambatong MC ng Pinas kahit meron pang Romano, pati K-Ram, pag tinapakan ko yung linya, tsak padadapain ko. Pagkat dala ko ay Glock, dahan-dahan tumapos dito. Ako'y magiging alalay ng hari sa pag-upo niya sa pwesto. Kaya eto na ang yung upuan, hinanda ko na dito, hindi corona, kundi bakal na kuryente ang ilalagay sa iyong ulo. Kaya sa akin pagsalang, maririnig mo ang sirena magpapataranta sa'yo. Magda, sal ka man ng ama namin, bigla kang malilito, simpleng taong nag-aangas, magmamakaawa ngayon sa harap ko. Kaya walang natira sa pagkatao mo. Yo, kasi yung estilo ng gagong to, ginawa pa rin niyang kakaumay. Itong di ko'y nawanabi, nagpapanggap ang mahusay. Sobrang dami mo daw naging babae, kailangan pa ba ng patunay? Nagkatulo ka na lahat, di ko'y, ba't di ka pa rin naglulubay? At sige, meron kang bars. Ako, may 10 bareta ako. Nagko-construct ka. Naging construction worker ako. May titulo ka. Pero titulo lang ng lupa ang sayo. At wala akong pakialam kahit mag-multi ka. May multiplication table ako. Yo, at hindi ikaw gusto kong kalaban. Umalis ka na dito. Gusto ko yung Batanggenyo lalamunin ko parang goto. Kung alam na ng mga tao kung sinong tinutukoy ko, di ko na dapat pangalanan pa kung sino. Boss RM, ilabas mo si Dilubyo! Yo, Atlas! Kung sa palagay mo, ito ang basihan mo ng pagiging tunay. Para sa akin, iba yung kwento ng barbero sa nangyari sa totoong buhay. Time! Yeah, magiging para sa battle na yun, para kay Chico at saka kay Doble Cara. Judges, para... Yun, Ridsan nga pala yun. Dublikara versus Dikoy. No? So, kita naman natin. So, round 1, nag-stumble si Dikoy. So, matagal siyang nakaahon. So si Dublikara, tuloy-tuloy, punch, ganun. So, pagdating sa round 2, pareha sila na dire-diretso. Pero binasihan ko na lang yung suntok, no? So, mas marami yung suntok ni Dublikara, no? So, dito tayo ngayon sa round 3, no? Pagdating sa round 3, parehas ulit sila na nag-stumble. Pero, si Dublikara nakabawi agad, no? Hanggang sa dulo. So, yun, yung buto ko, 3-0 para kay Dublikara. Pero props kay Dikoy, props. Yeah. Yun, Dublikara, shoutout sa dalawang malulupit na MC, Dublikara, Dikoy. Yan, syempre, kitang-kita naman natin, napanood natin. Binigay kong all 3 rounds kay Dublikara. Kasi kitang-kita naman natin ang prepara niya, diba? Lapat na lapat. At nag-level up talaga si Dublikara. Si Dikoy, sayang na talaga, hindi ko alam, siguro busy din sa trabaho. Tulad ko.
Siyempre, dito tayo sa Taiwan. So, shoutout sa dalawa. Malakas yung dalawa eh. Siyempre, doble ka. Shika. Decoy versus Doblicara, no? Kita naman sa performance, naglaylay si sa round 1 pa lang. Pero round 2 ni Decoy ay sana pumapatay. Pero yung element na gamit ni Doblicara ang dami. May mga reference wordplay, tapos kakaiba yung mga punto. Sayang, hindi na siguro preparado si Decoy. Kaya all 3 rounds binigay ko kay Doblicara. Doblicara versus Dico, binote ko all 3 rounds kay Doblicara. Sayang yung maganda sana yung dinideliver ni Dico, kaso ang daming stutter sa kachok. Pero gaya nung sabi niya, 2 linggo lang yung preparasyon niya, kaso hindi yung para Thailand. Pero yun, all 3 rounds para kay Doblicara. MC Dudes, One Night Production. So, ang binoto ko si Doblicara. Explain ko lang, round 1 kay Doblicara, round 2 tie. Then round 3 akala ko makukuha na ni hindi ko yung third round kasi nagkaroon bigla ng star si Doblicara, pero nung bulusok nung patapos ng round ni Doblicara, bigla siyang nagkaroon ng explosion. So round 1 Doblicara, round 2 tie, round 3 Doblicara. Peace. Yan! So, lumabas na result ng judges natin. And ang nanalo, 5-0. Bigay natin para kay Doblicara. Ayun ang mga boss balita sa mapagpalang araw sa ating lahat. Muli, J-Skills, Roberto May Boss. Gusto nga pala kayong invite, especially sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Taiwan. Sa lahat ng mga gustong maging artist, maging rapper, o mag-start mula sa mga simple musical na rap. Gusto kong i-endorse sa inyo isa sa mga pinaka-quality at masasabi kong dekalidad. Recording studio rin sa Taiwan, ang RM Music. Yan. Siyempre, under supervision nila na Boss Aken. At the same time, gusto ko nga rin palang pasalamatan at itunog at supportan natin ang ating pinakaunang tinanim na matalim na bara, talimbara. Sa supportan natin mga Pinoy, sana gawin natin itong occasional effect. Buti natin sa pinaka-tawang nila at pinakamaraming klase ng bara, talimbara. Kaya hindi po, RM Music, sa mga gustong mag-record, syempre talimbara. Hindi po, J-Skills, sa kampo, pagmamahal, stay blessed. Right? Yo, Jay nga pala ng Flip Top. At syempre, iimbitahan ko kayong lahat sa mga gustong mag-record. Nandito lang RM Music, solid na solid. Syempre, lalo na ang talimbara. Yun, sa mga gustong mag-record, nandito lang ang RM Music at lalo na sa mga event na pupuntahan. Talimbara sa mga susunod na event. Sana supportahan niyo palalo at salamat sa lahat ng mga kapwa namin Pinoy na nandito sa Taiwan. Thank you mga kapwa. Ito ay isang video at ito ay malupit. High music.